Sa mga mahihilig magtiis dyan kahit ang sakit-sakit na. Maghunos dili po kayo lalo na kung ang kirot ay tagos hanggang pantog na. Isa na kasi yan sa mga posibleng senyales ng pagkakaroon ng UTI. Ang sabi ni Bason Puhon, "Hello po Dok, tanong po sana ako kung ano po ang dapat at hindi dapat gawin kapag may UTI." Ang sabi ni Doc, ang urinary tract infection o UTI ay isang common infection sa urinary system kung nasaan ang ating kidneys, ureters, urinary bladder at urethra. Dulot ito ng bakterya mula sa skin or rectal area. Mas karaniwan ang UTI sa mga babae kaysa sa mga lalaki dahil sa anatomy. Dapat itong seryosohin dahil maaaring makapaminsala sa kidneys. Kabilang sa mga sintomas ito ang hindi nawawalang pakiramdam na ikaw ay naiihi at burning sensation o mainit na pakiramdam naman kapag ka umiihi. Kapansin-pansin din ang malaking pagbabago sa kulay at itsura ng ihi. Maaari itong maging maulap o malabo o kaya naman ay maging makulay pula, bright pink o dark brown na senyales ng may dugo ito. Nagkakaroon din ng masangsang na amoy ang ihi. May kaakibat na pananakit ng likuran o pelvis o yung bahagi sa palibot ng pelvic bone ang mga babaeng mayroong UTI. Maaari naman pong maipasa ang UTI lalo na sa pamamagitan ng kamay na kontaminado ng bakterya o kaya naman sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Karaniwan itong nalulunasan sa tulong ng antibiotics pero may mga pwede rin pong gawin para maiwasan ang pagkakaroon nito. Unang-una, ang pag-inom ng 4 hanggang 8 baso ng tubig araw-araw upang matanggal ang anumang bakterya sa urinary tract. Dalasan din po at huwag pigilan ang ihi para makaiwas sa mga sakit. Importante din ang proper hygiene at palaging paghuhugas ng kamay para makaiwas sa cross-contamination ng bakterya. Bawasan ang pagsusuot ng mga masisikip na damit at panloob dahil nakagagawa ito ng moist environment dahilan para mas makapamuhay ang bakterya. Iwasan din po ang pag-inom ng tsaa, ng kape at alak parati, pati na rin mga carbonated drinks at mga artificial sweeteners gaya ng soft drinks na nakaka-irritate sa bladder at para na rin sa inyong overall health. Nakasasama po ang mga acidic fruits kagaya ng lemon, orange at grapes at kamatis, pineapple, pati na rin mga iba't ibang uri ng juices kapag kaganyan. Sanhi din po ng irritation sa bladder ang mga maaanghang na pagkain. Higit sa lahat, iwasan ng stress dahil apektado nito ang buong katawan, kabilang na ang ating mga bladder. Kaya mga kapatid, makinig sa sabi ni Doc at huwag munang matigas ang ulo. At kung mayroon pa kayo mga nais malaman, naririto lamang po ang aking page o ang official page ng Good Morning Kapatid para sa mga may nais pang i-ask Doc Dexter. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.